Magandang good evening. Ngayon po ay Miyerkules at 30 ng buwan ng July. Ito si Brother June Banaag, nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami until 10 o'clock in the evening. Dito po sa 105.9 True FM sa pagtatanghal ng programang Dr. Love Radio Show. Sa pagtalakay po natin sa iba't ibang anggulo ng buhay at mga suliranin na ating tatalakayin. Itong araw na ito medyo nagkakagulo ang mundo dahil sa iba't ibang bahagi ng mundo, even sa Russia, even sa Japan, ay medyo nagkakatakot dahilan po sa inaasahang tsunami. Merong paglindol na naganap po na umabot ng 8.8 on the Richter scale. Malakas po yan, 8.8. Nag-cause po yan ng tsunami. At kahit dito sa ating bansa ay inaasahang maaaring maapektuhan tayo, kaya nakabantay ang ating mga kinaukulan sa mga karagatan ng Pilipinas. Ganun pa man, sana po ay maging mapayapa ang ating magdamag ngayong gabi at gumising tayo sa isang panibagong maaraw na umaga na nagbibigay sa atin ng maganda at mahusay at matibay na pag-asa sa pag-ibig ng Diyos sa pakikisama natin sa ating kapwa. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM, sa Davao sa 106.7, 101.9 Cebu at Negros, 101.5 Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc at sa Tacloban, 107.9 Caboses Radio. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal Television at sa Satellite. Yan. Siyempre po, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Ayan. Ngayon po ay Miyerkules at pag Miyerkules, siyempre ang ating mga awitin ay mga awiting magbibigay sa atin ng inspirasyon para mapagnilayan natin ang uri ng ating relasyon sa Diyos at sa tao. Pagpabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules at 30 ng Hulyo, kafiestahan ni St. Peter Chrysologus, isang obispo at paham ng simbahan. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules at 30 ng buwan ng Hulyo, kafiestahan ni St. Peter Chrysologus, isang obispo at paham o doctor of the church. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 13 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 44 hanggang 46. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, binibigyan ng diin ang halaga ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang isang mabuting relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng gantimpala ng kaharian ng langit.
At sa lahat ng kumikilala sa Diyos, ang hinahanap natin ay ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa kaharian ng langit at para tayo'y makarating sa kaharian ng langit, kinakailangan ay makilala natin ang Diyos. At para makilala ang Diyos, kailangang maunawaan natin ang mabuting balita, ang Ebanghelyo, na nagpapakilala sa atin sa Diyos, kung gaano ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin at kung paano tayo ay maaaring mag-alay ng ating sariling buhay. Sa sandali na makita natin ang katotohanan at makabuo tayo ng isang magandang relasyon sa Diyos, para na tayong nakatanggap ng pagkakataon na makasama ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. At ito ay itinuturing na isang napakahalagang bagay sa daigdig. Higit na mahalaga sa anumang bagay na mahalaga, na maihahalin tulad sa isang tao na nakatagpo ng isang malaking mina o yaman sa isang lupain. At pag-uwi niya ng bahay, lahat ng kanyang property ay ibinenta niya para mabili yung lupain na yun, para mapasakan niya at mapangalagaan niya ang yaman na nandun. Parang isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. At kapag nakita niya ang magandang perlas na ito, na mataas ang quality at pakikinabangan niya, ibebenta niyang bahay at lupa niya para mabili ang perlas na ito. Ito ang perlas ng kaharian ng langit. Wala nang hihigit pa sa kapayapaan na matatanggap natin at kaligayahan the moment ma-realize natin ang ating relasyon sa Diyos at makilala siya sa pamagitan ng mabuting balita. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo. Sa mga kapatid natin na mga nagmamaneho po ng sasakyan, itong oras na ito na hindi pa ho nakararating sa kanilang bahay, namamapak na lamang ng biskwit sa traffic. At bago ho makarating sa bahay, tulog na ang kanilang mga anak. Yan ang nagiging takbo ng buhay sa atin ngayon. Na bago makarating sa bahay, pagkagaling sa opisina, tulog na mga anak natin at wala na tayong pagkakataon na mayakap man lamang sila o makausap. Alas 8:45, alamin po natin kung anong aral sa buhay na naman ang hatid sa atin ng ating inaabangang Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na subasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre po, hindi mawawala dyan ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang nilingkod Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM and True TV. At kung sakali po na gusto nyong magbigay ng inyong mensahe or komentaryo sa inyong mapapanood ngayon sa ating Pest to Pest Harapan, pwede nyong ipadala yan sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito po ang ating bagong episode na pinamagatang Si Reynang Bangkera. Panoorin ho natin. Handa na ba kayo?
Representing Team Puti, siya ay isang helper sa bangkang panghuli ng isda. Okay, para sa ekstrang anda, abay, nagpupuslit ng isda. In short, parang yung aking palda ngayon, in short, parang pagnanakaw. Eto na, Aika, rumampa ka na. Aika is an 19-year-old stunner from Navotas. And she is saying to her fellow man, peace be with you. Yes, candidate number 1. Ayan! Ay, Wow! ay ba yung ikot? Wala akong masabi sa Baywang. Tinalo tayo. Well, eto naman. Gumanti ang karma dahil na-caught in the act siya. Pero ang hindi lang niya matake ay ang iniwan daw siya sa ere nang magjowang kasabwat niya sa pagnanakaw. Ano ba yan? Sila nag-away. Kaya heto na, representing Team Pula. Siya raw ang inispluk na nanglaglag. Pero ayon sa kanya, malinis ang kanyang konsyensya. Desay, rumampa ka na. Wow! Desai is wearing a red blouse with beige pants. And an attitude that is incomparable. She believes in the saying that when we agree to steal, you should not leave me behind. There you have it, contestant number 2, Desai. Taray ni Desai. Talaga naman may annotation ka pa eh. Dapat di ba? biyungkon na eh, Ate Oo, Kuling. at may kailangan nakalian ka talaga. Kailangan po talaga yung baling-bali talaga. Balik ka talaga habang naglalakad kang gano'n. Yes, baling-bali po Sakit sa dapat. likod. Okay, so, sino kaya sa kanila ang tunay na inosenteng si Reynang Bangkera? Okay, so ito na, naghaharapan na sila. So, Aika, ano ang problema mo? Kasi po nirereklamo ko po siya. Kasi nga po, nung nagkadahulihan na po kami nagkabukingan na po sa islang pinupuslit ko po. Ano problema mo? Iniwanan po nila kasi, iniwanan po kasi nila akong dalawang magjowa. Nagulat din ako sa boses. Nagulat din ako. Nagulat din ako sa boses. Sinungaling kasi yung bakla na yan eh. Kaklaruhin ko lang, sabay-sabay kayong magkakasabwat sa pagpupuslit o pagnanakaw ng Opo, isda. magkakasama po kami. Talagang inaamin na ninyo sa madlang people. Eh ano naman ang masasabi nung pinagnanakawan nyo? Yung may-ari ng bangka. Opo. Dahil nga po doon sa nangyari na yun, syempre po nagalit po sa amin yung may-ari ng bangka nga po. Okay. Tapos ang ginawa po nila, Kasi nag-away-away na Oo, kayo. nag-away-away na po nga po kami kasi nga nagkabukingan na. Kasi imbilis na sa akin po, tapos kasama din po doon sa kanila. Yung ginawa nila, itunuri lang lahat nila sa akin. Sa akin lang nila lahat inano. Dahil kasama din naman sila doon sa paglalabas ng isda. Tanggal kayong lahat ngayon sa trabaho. Kami dalawa lang po, pati yung jowa, yung pagkatsaka-tsaka. Ngayon, ito, kapag kayo ay nakakuha na, paano, kung tig-iisa lang kayong plastic, paano pa kayo kukupit doon? Sa ano po, sa banyera po. Sa banyera po, minsan po yung, kunyari po, pagka naiakit na po yung isda. Kasi po, magkakagulo po yung maraming tao, iangat po yung isda. Doon po kami pasimpleng kumukuha. Mga ilan? Mga minsan po, may isang dakot, ganyan. Basta hindi po nakatingin yung piloto po namin. Tapos ano ginagawa nyo? Inuulam o binibenta? Binebenta po. Ayun, aminado kayong lahat kayo magnanakaw, pero taksil Opo, sa'yo, iniwanan itong nila mga ako eh. kasamahan mo. Kasi nga nagkabukingan na nga, di ba? Ilaglag niya talaga ako. Oh, okay. Desai, totoo ba na kayo-kayo na rin ang, alam mo yung mga kapwa magnanakaw daw, galit sa kapwa magnanakaw. Ayan, so anong nangyari talaga? Ganito po kasi yung nangyari. As in po yung pagnanakaw po na sinasabi niya, hindi po yung pagnanakaw is sa bangka. Diskarte po yun, ang tawag. Ay, ang tawag ay, Diyan pa lang maling-mali na siya. okay, Paano sasabing magnanakaw, ang hinuli mo at pinaghirapan at pinagpaguran mo? Pinagpaguran ko. Pinagpaguran ng mga taong nananamaan sa bangka, hindi parang Anong sa'yo ginawa lang. niyo? ano ba iniwan niyo dapat ako? ang hatian? Teka muna, ano ba dapat ang hatian? Ano ang partihan ninyo? Ganito po kasi yun, ma'am. 3 plastic po kasi yon. Yung pinaplastic po niya.
So may segunda po kami kung tawagin at mas may piloto po. Yung piloto po, ito yung mas mataas. Yung segunda po, ito yung parang kanang kamay. Eh siya po yung nakita pong nagpa-plastic ng isda. Oh? Siya lang po. So, yung segunda po, nagsumbong sa piloto namin. Tapos, ang nangyari, nagkatulungan Wala kayo doon na magre-reklamo, kayo. Saka nagbanto. ingitera po talaga siya. Kung ano yung laki ng mukha niya, ayun po yung laki ng utak niya para magsinungaling. Tama po. Bakit siya yung gitera? Bakit siya yung gitera? Lahat po kasi, hindi naman po sa pagsisip-sip sa piloto, ayun nga po yung sinasabi niya. Pagsisip-sip ko daw po. Sip-sip ka naman Ako talaga po eh. kasi bilang isang bakla doon sa may bangkang yun, Iya ka. trabaho po ng lalaki. Nilalabas ko po yung pagkalalaki ko doon sa bangkang. Kasi nga mukha kang lalaki. Diba? Hindi. Yun lang Hindi yun. mo kailangan magmaarte sa trabaho mo. Dahil mangingisda ka eh. Kaya nga, mukha kang lalaki. Tignan mo, Magmamarte. nagpipiling babae ka. Eh, ikaw, tignan mo nga yung mukha mo kasi lapad ng asohos. Diba? Huwag ka mapanlait sa kapwa mo. Kaya ako naging selos ka eh. Ikaw pa magbibintang sa Kaya ako naging selos kasi sa akin wala nang jowa ako eh. Yung diskarte mo yun. Correct. So, ano ba ang ikinagagalit mo? Kasi tinuturo na ikaw ang mastermind. Opo. Ayun. Pero matagal na kayong magkaibigan. Matagal lang ako dahil nga po doon sa nangyari na yun. Ayun. Dahil po sa kanila, hindi po ako nakasampa ng bangka ng 3 days. Talaga pong magkalapit kami. Ha? Magkalapit na po talaga. Magkalapit Matagal na talaga po. kayo, oo. Eh kasi nga naman, di ba, ang hirap ng trabaho. Kung alam mo yung mga kasangga mo sa trabaho mahirap, kadalasan, panghabang buhay na pagkakaibigan na yan. Kung mayroong partners in crime, si Desai, at ang boyfriend ay ang lovers in crime. Kung totoo ang bintang ni Aika, nako, Junior, tingnan natin, humarap ka na. Humalaot ka na. Yan. Ano ang relasyon mo kay Desai? Jawa ko po. Jowa mo. So siya pala yun. Siya yung kayo ang magkakasama sa bangka. Ayun. So ikaw nga, ano ba ang ano ang version mo? JR, totoo ba na sinasabi na si Aika talaga yung nahuli tas dinamay lang kayo? Apo. Hindi talaga kayo yung nahuli tas Bagay nga talaga. nilaglag nyo lang si Aika? Yung kasing joke. Patagal yun ang gawain to? Hindi po. Nung ano lang po, yung diskarte lang po. Paano nagsimula? Ikaw lang, si Desai lang, Dalawa kayo lang po kami. dalawa lang. O paano napasok to si Aika sa operasyon nyo? Sumama lang po sa amin na Paano nyo nalaman? sa diskarte. Paano nyo nalaman? Kinento nyo sa kanya? Hindi po. Nahuli niya kayo? Hindi po. Nakikita niya po yung mga tao sa bangka na makasama namin na kumukuha rin ng isda. Gawain talaga siya sa inyo. Opo. Normal siya. Buti hindi nakikita ng piloto. Nakikita rin po, pero pinapabayaan lang din po na para yung yung pera po na inuwi, pampamilya po. Talagang ang pulo-dulo niyang pera, Pera right? po, opo. Pera, kabuhayan. Yun na nga lang nabuko. Payag ba kayo bigyan namin kayo goldfish? Goldfish? Ano ba? Parang souvenir? Hindi. Anong gusto mo mangyari ngayon, JR? Maging jowa mo na rin si Aika, Charis. Iba pala yung gusto niya, ate ko rin. Hindi, ikaw, Aika, anong gusto mo mangyari ngayon? Yung isa ko lang naman po, aminin nila yung mga kasama din sila doon sa nangyari, di ba? Hindi ako lang yung inaano nila. So gusto mo pati sila maparusahan? Ano daw? Siya lang po yung nakita ng segunda namin. Ayun, siya lang kasi ang nakita ng segunda. Ayun po yung nakarating sa piloto namin. So ano O eto, siya naman ang whistleblower na sisira daw sa pagpapanggap nitong si Desai. Ang kakampi ni Aika, Jana, humarap ka na. Hi, Jana. Okay. Gusto ko lang i-commend, Ate Corina, yung kanilang graceful na pagpasok. Tapos biglang babali ng galit. Yung... Nakakaano yun, ah. Nakakaloko. Kung kalabang kita sa gera, hindi kita Alam mo, mababasa. yan, ang tawag dyan, bading by day, lalaki by fight. Oo, iba po eh. Muruachi. Oo, di ba? Paggulpihan na, lalaki na sila. Okay. Nakakabigla. Oo, Nagulat ako. diretsong tanong mo na si Jan. Diretsong tanong mo na si Jana. Okay. Jana, sabi doon sa iyong intro na ikaw ang magpapatunay na nagpapanggap lang si Desai. Hindi naman siya nagpapanggap. Inamin nga niya na sumasali din siya sa pagnanakaw. Ano ang tunay na galit mo kay Desai? Meron ba? Wala po. Totoo po talaga ninakaw siya. Kasali ka din sa Hindi po. pagkukuha ng isda? Hindi po, silang tatlo lang po. When?
sila. Ayan, pag-usapan natin ano ang eksaktong nakita mo. Nagbabalot po sila ng isda, 3 plastic. 3 plastic, Opo. ilang kilo to sa estima mo? Mapapatong ng ilang kilo? Mga 3 po. 3 kilo sa magkanong halaga? Mga ano po yun, 800 kami. 800 pesos. 3 silang maghahati dito. Opo. Okay. Ito ay bawal ba talaga sa bangka o parang nakikita naman tapos hindi na lang masyadong pinapansin, inuunawa na lang kayo? Hindi po, bawal po marami. Kinukuha ng piloto. Pero pag konti po, binibigay. Pag marami. So Kinukuha ano sa po. tingin mo yung marami? Marami po mga 3 plastic, 5, ganun. So kasama yung insidente na to sa considered na marami. Opo. Okay, hindi ka nagsumbong, sila ang nagkasumbungan, tapos sila Opo. lang ang nagkaaway. Alam mo, may kasama din tayo dito eh. Ano nga ba? Sino ba si Yuri? Puntahan mo nga si Yuri, Ryle. Si Yuri ang assistant piloto ng bangka. Ayun. Tapos, yung piloto ang may-ari. Apo. So, hindi siya nakatingin kasi syempre nagmamaneho. Hindi po. O sige, ikaw ang magkwento anong nangyari. Pagbaba ko po kasi ng balongbong na tinatawag, yung pinakaupuan ng piloto, nakita ko po kasi si Aika na kumuha siya ng 3 plastic na isda. Bakit 3 ang kinuha mo? Para meron din sila. Meron din sila doon. Kasama din po sila doon. Kaya sinasabi ko kaya ganun nangyari. Tapos, Hindi na yun po, kasi kailangan po na sabihin ko sa piloto para malaman niya po yung nangyari. Kaya sinabi ko po. pero wala kayong kalam-alam na kasabwat sila. Akala talaga ninyo si Aika lang. Apo, kasi siya lang po yung nakita namin na akto eh. Kailan nalaman ng piloto na kasama rin sila? Yung sinabi, ano ko sinabi na ito po yun. Siya po yung kasi nakakaalam eh. So nagsumbong si Jana sa piloto. Sinabi niya po, kasi pa pinagtatanggol niya po ako. Baga para sinabi niya rin po sa piloto lang. Sinabi mo sa piloto. So alam na ng piloto na sabwat-sabwatan. Opo. Tama ba? Apo, ano? Yuri, sino na ngayon ang crew dyan? Sino na ngayon ang pinapalaot nyo? Iba na. Iba na po. Iba na. Apo. Ayun. Yun ang problema, no? Kapag nalaman, mahihirapan na kayo ngayon humanap ng trabaho niyan. Dr. Love, yung pag-ako ng kasalanan, ano ang sabi ng Biblia rito? Pag-ako ng kasalanan. Ito na ang pinakamagandang magagawa ng isang Kristiyano, ang pag-ako sa kasalanan. Nawawala yung pride, nandun yung humility. At dito magsisimulang magbubukas ang panibagong kinabukasan sa atin. Ang moral of the lesson, mga anak, walang lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas ang lihim. Sabi nga na attorney, kung sisimulan natin sa maganda, humingi na tayo ng paumanhin sa pinagkasalahan natin at ang Diyos man ay magpapatawad sa atin, no? Magbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon. No? Hindi pa tapos ang lahat, may buhay pa tayo. Maging magkakaibigan at baguhin ang isang pagkakamali. Ayun. At saka mga bata pa sila, ilang taon na kayo? 29. O, mga ganun pa lang kayo, di ba? So, naku, mahaba pa buhay at eto, nadapa tayo ngayon, matuto tayo, wala tayo dapat sisihin, kundi sarili natin. Alam mo, kahit hindi sila nagturo or whatever, pag nag-imbestiga yun, malalaman din naman eh. O, hindi ka na kailangan magalit na hindi sila umamin kaagad, di ba? Sino nga ang awit nun? Si Janela Salvador at ang awiting Give Thanks. At 9:14, sa pangalawang bahagi po ng programang Dr. Love, kasama niyo si Brother June Banaag. Dito po sa 105.9 True FM. Hindi magtatagal ay tayo na. Tingnan natin ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, sabi ni Rhea Hoxson. Masama talaga ang magnakaw. Kailan ba naging tama yun? Kahit pa kaibigan mo pa yan. Kung nakita mong mali, huwag mo nang gayahin. Yung isa, nagnakaw ng huling isda, tapos ginaya pa. Eh di pareho na kayo mali, di ba? Wala pang history. Kaya nga, pag nanakaw, miski anong pangalan ng ibigay mo, diskarte, whatever, nakaw pa rin yan. Mali pa rin. Meron tayong inaapi, meron tayong tinatapakan. Ang inaapi natin dito, yung nagpapasweldo sa atin, yung amo natin na may-ari ng bangka.
na dapat kanya yung mga isdang yan, kayo naman iswelduhan, nakakakuha naman kayo ng isang bag ng isda na bigay sa inyo, pinapalampas na yun, tulong na rin yun. Pero pag kinuha nyo yung bagay na walang approval ng may-ari, may tawag doon nakaw. Rio Jeng Alva, ayan, nagkabukingan na, tapos nagturuan pa. Yan ang sinasabing galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Aray, binasaktan dyan. Si Eunice Pepito sabi na, hoy, huwag kayong magmalinis, mga small-time magnanakaw din tayo. Minsan, isipin nyo yung ballpen na hindi sinasadyang naiuwi galing sa school o office. O, pagnanakaw din yun. Pero kung hindi sinasadya, di ba? Na-realize mo, naiuwi mo pala yung ballpen ng amo mo, edi kinabukasan, ibalik mo na. Joyce Hipolito, natawa ko dahil tinawag ni Ating na diskarte ang ginagawa nila. Ano man ang itawag nila dyan, pagnanakaw yan. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, pag nakaw ay nakaw. Wala pang history. Maria Carmina, pareho nagnakaw pero nung nahuli, turuan na. Ganyan talaga. Para kay mga bata. Ganyan talaga kahit mga politiko, di ba? Kahit politiko, pag nahuli, nagtuturoan na. Oh, di ba? Kaya nga, wag gumawa ng masama. Si Gaspar Allen, sana lang hindi sumakit ang tiyan nila kung totoo ngang galing sa pagnanakaw ang ipinambili ng pagkain nila. Pero sana magpaalam na lang sila sa piloto para maayos ang diskarte nila. Siguro, papayagan naman sila. Huwag lang yung 3 supot na plastic ang kukunin mo. Kasi talo na yung piloto. Nagbibigay naman siya eh. Si Luigi Canistri Margin Tabugok, sabi niya, Brother June, nagsabi ko lang na huwag magnakaw. Huwag magnakaw ng isda. Sa tinda, tama po ba ang sabi ng kabila, dapat humingi lang ng isda at hindi po magnanakaw at dapat magsabi ng totoo? Hindi ba may kasabihan nga na humingi lang sa kapwa-tao ng mangingisda at huwag magnanakaw at humingi ng pasensya sa kapwa-tao? Yun. Ubus ang yakap, wala pang history. Kung sakaling kulang, halimbawa, binigyan ka ng isang plastic bag ng isda at sa palagay mo'y kulang dahil kailangan mo pa ng pera, pwede kang makiusap, bossing, baka pwede naman pong ngayon bigyan niyo ako ng isa pa o makahingi pa ako ng dagdag na isda. Kung hindi ka payagan, edi sorry, di ba? At least humingi ka ng permiso. Pero para kunin mo yung bagay na hindi sa'yo, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, nakaupo yan. Alas 9:18, narito ang ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa atin. Bumabati po buhat sa Antipolo City si Francis Anthony Gador. Kanina sa taping namin ng face-to-face, napag-usapan namin yung balot. Pinatikim kami ng balot. Tinikman ko yung balot. Sabi ko, sa itsura pa lang, hindi balot pateros ito. Yon. Sabi ko, pihado, hindi balot pateros. Tinikman ko. Tinikman namin ni Doktora, hindi nga balot pateros. Konfirmado. Tinanong ko yung may-ari ng balot na binibenta niya. Sabi ko, saan mo hinahango itong balot na ito? Marikina daw. Ayon. Bakit? Paano ko nalaman? Kasi iba ho kasi ang balot pateros. Well, ngayon, wala nang mga itikan sa pateros. Merong mga negosyante sa pateros na may itikan sa gawi ng Laguna. Okay? At yung mga yung mga itik nila, itik yun, hindi pato ha. Yung mga itik nila, iba ang pagkain ng mga itik na yun kaysa doon sa ibang balutan. Okay? Yung iba naman, itlog ng pato ang ginagamit. Yon, hindi itik. Kaya mas maliit.
Yung sa itik, mas malaki yun, mas iba ang lasa dahil iba ang kinakain ng mga itik na yon. Ayun. Magandang gabi po kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City. I'm watching and listening to your program right now. Thank you, Pard. Salamat sa iyo. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City. Eduardo Cabrera ng Pangasinan City. Maraming salamat po, Mr. Eduardo Cabrera. Si Luigi Margin Tabugok. Good evening, Brother June. Watching from Barangay Corporacion Lupon, Davao Oriental. Nananalangin po ako na hindi umabot sa amin kasi malakas po ang wave sa dagat namin, Brother June. Mag-iingat lamang po and be, mapagmatyag po kayo. Kung kayo malapit sa dagat nakatira, maging mapagmatyag po kayo. Kapag napo na po ninyo na umaatras, mabilis ang pag-atras ng tubig sa dagat, medyo indikasyon na po yan ng tsunami. Pag umatras po ng mabilis ang tubig sa dagat, babalik po yan. Pagbalik niyan, yun ang tsunami. Kaya mag-iingat po kayo at maging observant po kayo. Ho? Ambo Estrella watching and listening from Parañaque. Paki-shoutout po ang anak ko, si Mark Utoy Estrella. Mag-iingat kayo dyan sa pag-uwi, ha? Arnold Aceveros. Shout out naman dito sa Tungkong Mangga ng San Jose del Monte, Bulacan. Buhat kay Arnold Aceveros. Lori Feria Flores ng Pasay City. Magandang gabi sa inyo at 9:22. Si Jobert Dasera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Nakikinig daw po sa atin bukas na Lord. Ang ganda ng drama araw-araw. Lalakasan ko talaga ang volume ng radyo ko dito. Magandang gabi ho kay Angelita Agulo. Pabati po ang biyanan ko kay Marina Marquez Placido na nakikinig po ngayon sa inyo. Aling Marina, maraming salamat po sa inyo. Ho. Galing naman ito, si Angelita Agulo. Binabati niya yung biyanan niya, si Aling Marina Marquez Placido. Maraming salamat po. Susan Moneda, maraming salamat din. Alani Hunco, Cora Amparo, Lynn Onrejas, Yek Lopena, Evelyn Fortunado ng Real Quezon, Ralph DG Juan ng Ubando, Bulacan. At batiin na po natin, isama na natin sa pagbati natin ngayong gabi, si Riza Templadong Parang Kape na ngayon ay nakatutok sa atin. Gayon din kay Abraham Husi. Sabi niya, good Wednesday evening, Brother John. I'm listening all the way from Barangay Katwiran 1, Baco Oriental, Mindoro. Nagpapacheck po ng attendance. Marivi Viola ng Baguio City. Elizabeth Villa Gonzalo. At syempre po, si Myra Bulisay, Lee at Roy Bulisay. Batiin din natin kaibigan natin, Alfred Saban. Kaibigan, magandang gabi sa iyo. Long time no hear. At si Zenny Dayang Hirang, ang ating kumarin, Zenny Dayang Hirang. Babalik ang programang Dr. Love Radio Show. Ang oras natin, alas 9:24 ng gabi. 37 minutes after 9 o'clock sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating pong tunghayan ang liham kasaysayan padala sa atin ni Irene ng Quezon City. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga bumubuo ng inyong programa. Ako po si Irene, 45 years old, mula sa Novaliches, Quezon City. Isa po akong employee for 6 years na sa isang private company sa Pasig City. 3 years na po akong married at isang OFW sa Saudi Arabia ang mister ko.
Sobra po akong nabahala nang nagkaroon ng gulo sa pagitan ng Israel at Amerika nitong nakaraang buwan lamang. Apektado kasi ang mga bansang malapit dito, lalo na ang mga OFW sa Saudi at sa iba pang lugar sa Middle East. Sa totoo lamang, umaasa akong uuwi ang mister ko noon dahil maraming Pinoy ang umuwi sa Pilipinas para hindi maapektuhan ng gulo. Pero hindi po umuwi ang mister ko dahil safe naman daw po sa lugar nila at kalaunan natigil naman ang gulo doon. Pero sa darating na October, nakatakdang umuwi ang mister ko para sa kanyang taunang 2-month vacation. Masaya po ako, Dr. Love, dahil sa wakas muli kaming magkikita at magkakasama. Nakaplano na nga po ang mga surprise ko sa kanya, katulad ng mga lugar na papasyalan namin at mga restaurant na kakainan namin. Gusto ko lang ding makabawi sa kanya for being a good, faithful, and hardworking husband. Alam ko pong mahirap ang LDR o long-distance relationship, pero pareho naman itong tinitiis para sa kinabukasan din po namin. Kaya nga sa tuwing narito siya sa Pilipinas, we always see to it that we make the most of the time that we're together. Gusto ko lamang po itong i-share sa inyo, Dr. Love, para ma-inspire ang mga kababayan nating pwedeng mag-work ang long-distance relationship basta't nandoon ng love and trust sa isa't isa. Gumagalang, Irene ng Quezon City. 16 na minuto bago po mag-alas 10 ng gabi, balikan natin. Actually, itong liham kasaysayan na ito hindi po problema. Ibinabahagi lamang po ng ating letter sender si Irene ng Quezon City ang kanyang experiences, ang mga worries niya at ang kanyang mga plano. Marami po sa ating mga Pilipino ang mga esposo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Tunay po na talagang ang digmaan na nagaganap sa Israel ay marami pong naapektuhan. Kahit po kami ng mga regular na mga nagtutungo sa Holy Land every year, ay naapektuhan din po that I had to cancel our trip to Holy Land in November of this year. Temporarily ay kinancel ko po para lamang maging safe ang ating mga kasamahan. Patuloy ang ating panalangin na sana po ay magkaroon na ng kapayapaan sa daigdig. Totoo ang sinasabi ng ating letter sender na si Irene na ang long-distance relationship ay posible at magtatagumpay. Now, wag po nating pakaasahan sapagkat hindi po malaking porsyento ng LDR ang nagtatagumpay. Lalo po kapag magsyota lamang, yung magnonobyo pa lamang, no? Yung mga mag-asawa na meron ng commitment, merong sacramental wedding, merong vows, mas madali po para sa kanila. No? Although may mga temptations, may mga tukso, mahalaga sa long-distance relationship ang patuloy na komunikasyon sa isa't isa. Noong araw na kami po ay nag-abroad, napakahirap pong mag-communicate sa pamilya. Gagawa ka pa ng sulat, isusulat mo sa kamay mo or itatype mo, ilalagay mo sa sobre, pupunta ka sa post office, bibili ka ng selyo, didilaan mo ang selyo, ilalagay mo sa sobre. It will take about 1 month bago makarating sa Pilipinas. 1 month pa uli bago sila makapagpadala. So it takes some time. Ngayon po, kaiba na ang teknolohiya. And I'm sure sina Irene ay ginagawa ho nila yan, meron na po tayong internet, no? Meron tayong iba-ibang paraan para makapag-communicate tayo, either audio or video. At ito po ay napakalaking bagay. Higit na importante sa isang long-distance relationship ang pagtitiwala sa isa't isa, ang respeto at ang pagiging tapat sa inyong mga ipinangako at sinumpaan sa Diyos.
chastity is very, very important sa relasyon ng mag-asawa na long-distance relationship. Kay Irene ng Quezon City, maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kasaysayan sa programang Dr. Love Radio Show. At sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.